Buang buhay mo, narinig mong ang mga digmaan sa Europa ay parte na lang ng nakaraan at ang mga tangke sa hangganan ay kwento na lang sa kasaysayan. Pero tapos na ang pangakong iyon. Hindi ito biglang natapos na may ingay. Unti-unti itong natapos. Isang kable na naputol sa ilalim ng dagat dito, drone na nawala doon, isang pabrika na nasunog sa gitna ng gabi. Hanggang sa isang araw, napansin ng buong kontinente ang parehong bagay ng sabay-sabay. Hindi umalis ang Rusya, nag-iba lang sila ng taktika. Ang Europa na 30 taon nang binubuwag ang kanilang hukbo ay nagising. Mula sa Nagelong, hangganan at mga bansang Baltiko hanggang sa industrial na puso ng Alemanya, nagaganap ang pinakamalaking karera ng muling pag-aarma sa Europa mula sa digmaang malamig. 700 kilometrong konkretong pader ang itinatayo mula sa lupa. Ang higanteng Aleman na dati nagsanay gamit ang hawakan ng walis, ngayon ay bumibili ng mga misil na kayang tumama sa Moscow. At isang alyansang inakala ng lahat na patay na, pinatunayan sa yelo ng Baltic na kaya pa rin nilang kumilos bilang iisa. Sa mga susunod na minuto, mauunawaan mo ang pagbabagong ito sa 4 na kabanata. Una, ang pinakatensyosong hangganan sa mundo at ang uri ng di nakikitang digmaan na nagaganap doon. Kahit ang dating superpower ay nabigla at hindi nakapaganda. Sunod, ang paggising ng natutulog na higante ng Europa. At sa huli, ang patunay na kapag nagpasya ang kanluran, kaya pa rin ito ang lumaban. Ang tanong na nag-uugnay dito ay iisa lang. Magagawa bang maprotektahan ng Europa ang sarili nito sa tamang oras? Simulan natin ang pagsagot sa tanong na ito mismo kung saan pinakatotoo ang panganib sa hangganan ng Rusya. Sa hangganan ng Rusya, may malaking bagay na lumilitaw mula sa lupa. Mga hanay at hanay pa ng mga konkretong piramid na nakabaon sa lupa hanggang saan man abutin ng iyong paningin. Malalalim na hukay na sapat para lamunin ang isang buong tangke. Mga taniman ng mina, mga sensor na nakatago sa damuhan. 700 kilometro ng ganito tumatawid sa 3 bansa. Ito ang pinakamalaking depensang proyekto sa Europa mula Cold War. At walang sinuman ang gagawa ng ganitong bagay ng basta-basta lang. Walang magtatayo ng 700 kilometro ng konkreto sa kanilang hangganan kung hindi sila sobrang natatakot sa maaaring manggaling sa kabila. Narito ang tanong. Naghihintay ng ano? Dito nagiging kakaiba ang mga bagay. 4 na taon nang sinusubukan ng Rusya, sinusubukan at hindi pa rin nila makuha ang Ukraina. 4 na taon. Sige, paliwanag mo nga sa akin ito. Bakit sa mismong oras na ito, ang Latvia, Estonia at Lithuania, ang 3 bansang Baltic na katabi ng Russia, ay naguhukay ng mga trinsera na parang inaasahan nilang darating ang tangke ng kalaban bukas ng umaga? Ano ang nakikita nila na hindi natin nakikita? Ang sagot sa tanong na yan? Sa totoo lang, mas marami itong sinasabi tungkol sa kung anong klaseng panganib na ang Rusya ngayon. Pag naintindihan mo ang totoong nangyayari sa hangganang ito, iba mo na makikita ang konkretong pader na ito. Magsimula tayo sa direktang pagtingin sa tunay na kalagayan ng bigmaang ito. Dahil may napakalaking pagkakaiba sa pagitan ng ipinangako ng Rusya na magiging at kung ano ang naging kalagayan nito. Noong tumawid ang mga tangke ng Rusya sa hangganan ng Ukraine noong 2022, plano nilang sakupin agad ang kabisera Kiev sa loob ng ilang araw. Mabilis lang sana yon. Dapat ay madali lang at mapapakita sa mundo ang lakas ng pangalawang pinakamalaking hukbo. Ngunit 4 na taon na, naipit pa rin ang hukbong ito. Hindi lang lumaban ang Ukraine, kundi nabawi rin nila ang ilang teritoryo ngayong taon. Sa unang pagkakataon mula 2023, mas maraming teritoryo ang nabawi ng mga Ukrainian sa umpisa ng taon kaysa sa nawala nila sa isang buwan. Russia ay nawawala ng halos 1,000 tao araw-araw. At dahil halos naubos na ang kanilang mga armored vehicles, ang parada ng tagumpay sa Moscow na ginagawa talaga para ipakita ang buong lakas militar nila ay halos walang tangke ngayong taon sa kalsada.
Para sa hukbong nagsabing sasakupin ng Ukraine sa isang linggo, malaking bagay ito. Tandaan mong mabuti ang larawang ito. Dahil dito, kung saan karamihan ay mabilis magkonklusyon. Karamihan ay iniisip, kung ang Rusya nga ay hirap na hirap sa Ukraine, ibig sabihin hindi na talaga ito magiging tunay na banta. Diyan nagkakamali ang karamihan. Sumusuko ba ang hukbong naipit? Maaring sumuko ang isang hukbo, pero ang isang rehimeng sumugal sa digmaan, hindi. Isipin mo ang sitwasyong kinasadlakan ni Vladimir Putin. ginawang dahilan ng gobyerno ang digmaang ito para manatili sila. Ginawa niyang sentro ng ekonomiya ang sarili niya. Nagpadala siya ng 100,000 lalaki sa kamatayan. Ang leader sa ganitong sitwasyon ay hindi agad makakalapit sa sarili niyang bansa at sabihing, "Tingnan niyo mga kasama, lahat ng ito ay nauwi sa wala. Mas minabuti kong itigil na lang." Mas delikado para kanya ang tumigil kaysa magpatuloy. Kaya kung sarado ang harapang pinto, kung hindi uubra ang sapilitang pagpasok. Hindi gumagana, anong natira? May natitirang likurang pinto. Dito, nagiging mas delikado ang sitwasyon dahil ang naipit na kaaway ay hindi nawawalan ng laban at mas mahirap hulaan. Ang totoo, ang kaaway na marami pang pwedeng mawala. Nag-iisip muna siya ng mabuti. Habang nararamdaman ng kaaway na nawawala ang lahat, ginagawa niya ang mga bagay na dati hindi niya gagawin. Ang pagkakagipit na kinasadlakan ng Russia ay hindi nag-alis ng panganib. Pinalitan lang niya ang anyo ng panganib na iyon. Pinalitan ng tangkeng dumarating ng harapan ng isang bagay na mas mahirap makita at mas mahirap labanan. At alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng likurang pintuan na ito sa totoong buhay? Sige, hayaan mo ikwento ko sa iyo ang isang totoong nangyari sa ilalim ng dagat Baltic. Bisperas ng Pasko, may lumang barkong tangke ng langis na di alam ang may-ari tumatawid sa dagat Baltic. Sa ilalim nito, sa kailaliman ng dagat, may kable ng kuryente na nag-uugnay sa Finlandia at Estonia. At habang naglalayag, kinakaladkad ng barkong ito ang angkla nito sa sahig ng dagat. Hindi lang sa ilang metro, higit sa 10 kilometro. Nilaslas ng angkla ang sahig ng dagat. Mistulang kutsilyo at naputol ang kable ng kuryente. At hindi lang iyon ang nangyari. Naputol din ang mga kable ng komunikasyon. Inaresto ng Finlandia ang barko. Dumating ang pinaka nagbubunyag na bahagi ng kwento. Kasama ang barkong iyon sa isang lihim na flotang Ruso. Ang kilalang Frotang Anino. Isang bungkos ng lumang oil tanker na walang malinaw na may-ari at ginagamit ng bansa sa dalawang maruming gawain. Isa ay para iwasan ang parusa at magbenta ng langis ng palihim. Ngayon pa lang natin nalalaman, sumisira sa ilalim ng dagat. Nang umabot sa korte ang kaso, pinalaya ang tripulante ng hukuman. Hindi nila napatunayan ang intensyon. At yan mismo nagmumula ang panganib. Tingnan mo, totoo ang pinsala. Naputol ang kable, naputol ang kuryente. Totoo ang naging pinsala. Pero paano naman ang sisi? Kanino ba ito? Halos imposible itong sabihin. Sabotahe kaya ito o simpleng maling kabit lang ng angkla? Hindi mo mapapatunayan. Hindi lang ito minsan nangyari. Mayroon itong hindi bababa sa 11. Mga ganitong insidente sa Baltiko, sunod-sunod ang pagputol ng mga kable sa parehong paraan, laging imposibleng patunayan, digmaan ito. Pero ito ay isang digmaan na idinisenyo para hindi kailanman magmukhang digmaan. May tiyak na dahilan kung bakit ganito ang disenyo nito. May isang linya na hindi maaring tawirin ng Rusya. Ang linyang iyon ay tinatawag na Artikulo 5. Malamang ay alam mo na ang patakaran. Ang pag-atake sa isang NATO na bansa ay tinuturing na pag-atake sa lahat. Kaya kung salakayin ng Russia ang Estonia gamit ang mga tangke, hindi lang Estonia ang makakaharap nito. Kaharap na nila ang Estados Unidos, Alemanya, Pransya at halos buong mundo. Ito ang digmaan na walang gustong simulan, kaya kinukuwenta ng Russia ang magiging kapalit. Kapag sumugod sila gamit ang tangke, maa-activate ang Artikulo 5 at buong mundo ang lalaban. Paano kung putulin lang ang kable sa dagat? Magpalipad ng drone na kunwaring naligaw? Sinasadyang itulak ang maraming imigrante sa hangganan para pahirapan ang kalapit bansa? Hindi sapat ang mga ito para paganahin ang patakaran. Pinsalang walang malinaw na may kagagawa nito, isang bigma ang dumadaan sa ilalim ng linya.
Kung akala mong maruming taktika ng pagputol ng kable at pagpapakawala ng drone, hintayin mong may mas malala pa. Ang pinakakalkuladong atake, hindi ito galing sa ilalim ng dagat. Dumating ito na pirmado sa isang opisyal na dokumento. Noong Mayo ng taong ito, pinirmahan ni Putin ang isang bagong batas. At ang batas na ito ay karapat-dapat ng buong pansin mo. Dahil ito ang pinakadelikadong bahagi ng buong larong ito. Pinapayagan ng batas ang Rusya na gumamit ng puwersang militar para protektahan ang mga mamamayang Ruso sa ibang bansa. Mga Rusong nakakulong, nililitis o inuusig ng mga korte ng ibang bansa. Muhang burokratiko, alam ko, pero pakinggan mo kung ano talaga ang ibig sabihin nito. Mayroong humigit kumulang 40,000 mamamayang Ruso sa Letonia at mahigit 80,000 sa Estonia. Ayon sa bagong batas, kung sino man sa kanila ay mahuli o kasuhan kahit na may sapat na dahilan, binibigyan ng karapatan ang Rusya na magpadala ng mga tropa para protektahan ang taong yon. Kakakita mo lang ng isang dahilan para sa pananakop na ginagawa sa harap mo. At hindi ito teorya. Ito rin ang ginamit ng Rusya para sa lakay ng Georgia noong 2008. Ito rin ang dahilan na ginamit nila para kunin ang Crimea sa Ukraine noong 2014. Pinoprotektahan na namin ang sarili naming mga tao. 2 beses nang gumana ang palusot na yan at ngayon ginawa na ni Putin itong batas. Nakatago na lang, hinihintay ang araw na magiging paborable na itong gamitin. Sige, tara na. Pagsamahin natin ang mga piraso para makita ang buong plano. Suriin mo rin bawat isa ng hiwalay. Insidente ang bumagsak na drone. Aksidente ang naputol na kable. Ang bagong batas ay papel lang. Mag-isa para maliit na bagay lang ang bawat isa. Madaling balewalain. Pero paano kung sabay nangyari ang tatlo sa isang hangganan at sa isang taon? Hindi yon kamalasan. Iyan ay plano. At ang sikreto ng plano ay ito, bawat piraso ay itinutulak ang hangganan. Konti lang. Wala sa kanila, mag-isa ang sapat na malaki para magsimula ng isang digmaan. Nayon, sabihin mo sa akin. Kung ikaw ay ang Letonia, Estonia o Lithuania, mga maliliit na bansa na katabi ng hangganan ng Rusya, mananatili ka bang nakatigil lang at maghihintay kung alin sa mga ito ang magiging mitsa ng lahat? Siyempre hindi. At dito na nagkakaroon ng saysay ang pader na konkreto na ipinakita sa simula ng video. Yung mga konkretong piramid na pinakita ko sa'yo kanina, hindi sila kapritso. Sila ang sagot, 3 hanay ng konkreto ang mga ito. Sobrang dikit nila kaya kahit tangke o nakabaluting sasakyan, di makakadaan sa gitna. Sa likod nila, may mga kanal na pantigil sa tangke. Mga lugar na may nakatanim na mina, 700 kilometro ng ganito na naguugnay sa mga bansang Baltiko hanggang Poland. Ito ang pinakamalaking linya ng fortifikasyon na itinayo ng Europa mula noong Cold War at inaasang matatapos lahat ito pagsapit ng 2028. Pero may mahalagang detalye dito. Marami ang nag-iisip. Isa lang daw itong karaniwang pader tulad ng ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig at nilampasan lang ito ng mga Aleman. Iba ang Baltic Line dito, isa itong sinadyang bitag. Hindi ginawa ang konkreto para pigilan ang kalaban mag-isa. Ginawa ito para pilitin ang tangke na sumusulong ang makakasunod. Gumawa ng isang bagay, lumihis sa tuwid na linya. Lumihis, bumagal, sumiksik sa isang makitid na daanan. At ang daanang iyon, diretso kang ihaharap sa mga baril. Sa likod ng pader, naghihintay ang mga pangmalayong panlunsad ng rocket na abot hanggang 300 kilometro. Hindi napipigilan ng konkreto ang tangke bagkus naglalantad pa ito sa panganib. Pero kalahati lang ng sagot ang konkretong pader dahil hindi ito nagpapaputok mag-isa. Diyan papasok ang pinakamalakas na galaw ng kanluran. Tingnan mo. Habang tumataas ang konkreto sa hangganan, ang OTAN ay nagpapakilos ng mga tauhan. Maraming tao, may buong katawan ng hukbo na dating nakabase sa isang lungsod sa Alemanya na tinatawag na Münster. Ang hukbong ito ay ililipat para kunin ang pamumuno ng militar sa Estonia at Latvia ngayong taon. At ang hukbong pangkat ay hindi maliit na detalye. Isa itong estruktura ng pamumuno na kayang pamunuan ang humigit kumulang 50,000 sundalo sa oras ng emerhensya.
Hanggang ngayon, ang buong depensa ng mga bansang Baltiko ay kinoordina ng isang pamunuan doon sa Polonya. Sa pangalawang pamunuan, nadoble ng OTAN ang kakayahang tumugon sa rehiyon. Ang ginamit na termino ng opisyal para ilarawan ang ideya ay masa na may bilis. At mahalaga ito dahil sa malupit na geographical na dahilan. Maliit ang mga bansang Baltiko. Wala silang espasyo para umatras. Pag umatake ang Rusya, wala nang panahong mag-isip. Kailangang nakahanda ng depensa bago pa man. Kaya, ang konkreto ang nagpapabagal sa kalaban, nagbibigay ng mahahalagang minuto at ang hukbong siyang gagamit ng mga minutong yon para tumugon. Sa dagat, nagpadala ang kanluran ng permanenteng misyong pandagat para bantayan ng tagong armadang pumuputol ng mga kable. Tulad ng nakikita mo, nabasa ng kanluran ang galaw. Naintindihan nila na nag-iba ang banta at kumilos sa dalawang panig, sa lupa at sa dagat. Kaya ayos na at tapos na lahat, tama? Sana ganon nga, pero hindi ganon kasimple ang sagot. Dito, nagmumula ang tunay na tensyon ng kwento. Dahil matatapos lang ang pader na yon sa 2028. Kahit matapos bukas, may bagay na di mapipigilan ng semento. May detalyeng kayang magbago ng lahat. Sa kaso ng naputol na kable sa ilalim ng dagat, pinalayaan ng hukuman ang tripulasyon. Laging sinasabing aksidente sa nabigasyon ang mga drone na lumilipad sa hangganan. Ang batas tungkol sa pananakop ay nagsasabing dapat protektahan ang mga mamamayan. Napapansin mo ba kung anong pagkakapareho ng lahat ng mga bagay na ito? Wala sa mga ito ang malinaw na sapat para may tumuro at sabihing, ito ay isang pag-atake, gumanti tayo. At dyan nakatutok ang tunay na target ng Rusya. Hindi ito teritoryo ng Baltiko. Mas mahirap itong ipagtanggol gamit ang konkreto. Ito ang kagustuhan ng kanluran na tumugon. Isipin mo paano gumagana ang Artikulo 5 ng OTAN. Epektibo lang ito kung naniniwala ang lahat. Sa araw na putulin ng Rusya ang kable at mag-atubili ang Europa. Magpalipad ng drone at pagtalunan ng Europa, kung sakop ba yon, gamitin ang batas para magpadala ng tropa. At kalahati ng alyansa ang magsasabi, kalma lang, hindi tayo magsisimula ng digmaan dahil dyan. Sa araw na yon, mawawala ng bisa ang Artikulo 5. Walang kahit isang tangke ang nagpaputok ng kahit isang bala. Tingnan mo, hindi ito haka-haka. Nangyari lang ito, ngayon na yon. Sa pagtatapos ng Mayo, sa isa pang gabi na muling nagpaputok ng mahigit 200 drone ang Rusya laban sa Ukranya. Isa sa mga ito, tumawid sa hangganan at nahulog sa Romania, bansa ng NATO. Isa itong Gerandos, drone ng Rusya na may dalang mga pampasabog. Tumama ito sa isang gusali ng apartment sa lungsod ng Galachi sa silangan ng bansa at sumabog sa bubong. 2 nasugatan. Sa unang pagkakataon, tinamaan ang gusaling tinitirhan ng mga karaniwang tao sa teritoryo ng NATO. Alam mo ba ang nangyari pagkatapos? Malalaman mo sa sagot kung paano gumagana ang digmaang ito. May fighter jet ang Romania na pinayagang pabagsakin ang drone. At kahit ganon, nakalusot pa rin ito. Sinabi ng mga autoridad ng Romania na maaring nalihis ang drone matapos itong tamaan doon sa Ukraine. Sadya ba ang pag-atake o aksidente lang ng digmaan? Napapansin mo ba dito ang pattern? Pareho lang tayo ng mga tanong. Hindi natin masabi ng sigurado kung ano talagang nangyari o kung sino ang naglunsad ng pag-atake. Pero nakasakit ng tao sa NATO territory ang drone ng Rusya. Totoo ito. At alam mo ba kung ano ang naging sagot ng alyansa? Hindi. Hindi nila inaktiba ang Artikulo 5. Hindi sila tumugon ng militar. Ginamit nila ang Artikulo 4. Ibig sabihin ay magpupulong at pag-uusapan ito. Ipinatawag nila ang embahador ng Rusya. Naglabas sila ng pahayag na kinokondena ang kapabayaan. At ayun na, tingnan mo kung ano ang ipinapahiwatig nito para sa Rusya. Na pwedeng tamaan ang isang gusali sa teritoryo ng NATO, masaktan ng mga tao at ang magiging tugon ay isang pagpupulong lang. Natawid na ang pulang linya at wala namang seryosong nangyari. Sa bawat ulit nito, mas nagiging madali ang susunod. Ang dating imposible ay balita na lang ngayon. Nagiging bagong normal na lang ito. At ganito, hakbang-hakbang, nakuha ng Rusya ang Crimea noong 2014. Hindi sila kailanman nagpasiklab ng malawakang digmaan. Tunay na digmaan ito, hindi tungkol sa hangganan, kundi sa pagdududa.
Sa totoo, hindi kailangan talunin ng Rusya ang kanluran sa labanan. Kailangan lang na ang kanluran ay mas magatubili sa bawat insidente. Magkawatak-watak at magduda pa kung sulit ipagtanggol ang maliit at malayong bansa. Hanggang sa dumating ang araw na ang pangakong ipagtatanggol ang Baltiko ay tuluyang mabulok sa loob na wala nang maniniwala rito. Miyang Rusya, miyang mismong mga Baltiko. At iyan ang dahilan kung bakit itinatayo ngayon ang paider na yon. Bato sa bawat bato. Konkreto sa ibabaw ng konkreto. Alam ng mga Baltiko na hindi sapat ang konkreto para manalo sa digmaang ito. Nagpapadala ito ng mensaheng di kayang burahin ng kahit anong drone. Seryoso kami dito at siguradong makakapasok ka. Ang tunay na panganib ay hindi ang tangke na ipinapahayag sa hangganan ng ilang buwan bago mangyari. Ito ang kudeta na nagkukubli bilang isang aksidente. Hindi ipinagtatanggol ng mga Baltiko ang sarili nila laban sa lumang digmaan ng tangke at hangganan. Naghahanda sila para sa digmaan ng hinaharap na hindi tungkol sa pagsakop ng lupa. Ang gusto talaga nito ay sirain ang kagustuhan ng kanluran na tumugon. At wala pang nakakagawa. Nang patunay na ito ay umiiral. Nagsimula na ang digmaan sa pagitan ng United Kingdom at Rusya. Hindi ako nag-e-exaggerate o nanghuhula. Iyan din ang inamin ng mga pinuno ng intelihensya ng Britanya sa publiko nitong mga buwan. Ang hepe ng Milima, ang ahensyang namamahala sa kontrapaniniktik sa loob ng United Kingdom, ay tahasang nagsabi na ang Rusya ay determinado na magdulot ng kaguluhan at pagkawasak sa mga lansangan ng Britanya. Si Richard Moore ang Noy Hepe ng MI6, ang Britanikong ahensya na katumbas ng CIA at responsabal sa paniniktik sa labas ng bansa, ay naging mas direkta pa. Ang intelihensya ng Rusya, sa kanyang mga salita, ay nabaliw na. Inamin ng hepe ng sandatahang lakas ng Britanya sa isang panayam na mas delikado ngayon ang sitwasyon kaysa sa lahat ng naranasan niya sa kanyang karera. Pero ang digmaang ito ay hindi ang digmaang iniisip mo. Walang mga tangke na tumatawid ng hangganan. Hindi ito lumalabas sa mga balita sa gabi. Nangyayari ito mismo sa ilalim ng ating ilong, tahimik lang. At dahil dyan, gumagana ito. Dahil dyan, noong Abril ng 2026, may ginawa ang Reino Unido na walang nag-akala na mangyayari ulit. Pagkatapos ng mahigit 2 dekada na nakatago, inilabas ng Londres ang pinakalihim na dokumento ng pamahalaang Britaniko. Isang plano na, sa buong panahon ng Cold War, naglalaman ng eksaktong mga tagubilin kung paano gawing isang makina ng digmaan ng buong bansa sa loob lamang ng ilang linggo. Aklat ng Digmaan ng Pamahalaan ang pangalan nito. At ngayong gumabalik ito sa mismong sandaling ito, ay opisyal na pag-amin. Napilit tinatago ng Londres kahit anong mangyari. Tapos na ang panahon ng kapayapaan. Ayon sa datos na tinipon ng Dragonfly, isang kumpanya ng risk consultancy, sa taong 2025 lamang, ang mga pinag-iinalaang hybrid na pag-atake ng Rusya sa teritoryo ng Europa ay nalampasan na. Noong Oktubre, ang kabuang bilang ng lahat ng nangyari noong 2024. Noong Setyembre 2025, naganap ang pinakamalalang insidente hanggang ngayon. Lumipad ang mga drone ng Rusya sa impapawid ng Polonia. Pumasok ang mga eroplanong militar ng Rusya sa impapawid ng Estonia, Romania, Dinamarca at Noruega sa parehong panahon. Ito ang pinakamalapit na punto ng direktang sagupaan ng NATO at Rusya mula Cold War. Pero dahil wala sa mga insidenteng iyon, nahiwalay ay seryoso na upang bigyang katwiran. Isang tugon militar ang Europa ay nauwi lang sa pagprotesta. Ngayon, kung ito ang patakaran sa buong Europa, ano kaya ang nangyayari sa bansang pinakatumutol kay Putin mula noong 2022? Ang pinakasinematikong kwento ng bagong sigalot na ito. Nagsisimula ito sa isang Webes, ika-9 ng Abril 2026. Ang kalihim ng depensa ng Britanya, si John Healey, ay nagtakda ng isang emergency press conference sa Downing Street, ang punong tanggapan ng pamahalaan ng Britanya. Pumasok siya suot ang maitim na terno, payak na kurbata at nagsalita gamit ang kontroladong tinig ng taong alam na may mahalagang balitang ibabalita.
at ibinubunyag ko ang mga detalye ng isang kamakailang operasyong militar na isinagawa ng Rusya. At sa paggawa nito, ginagawa ko ito para ilantad ang patuloy na banta ng Rusya sa United Kingdom at ipakita ang ating laging kahandaan tumugon. Ikinuwento ni Healy na sa loob ng mahigit isang buwan, 3 submarino ng Rusya ang lihim na nag-operate sa malamig na tubig ng Hilagang Atlantiko sa hilaga ng United Kingdom. Isa rito ang Akula, isang nuclear attack submarine. Isa sa pinakamalalaki na meron ang Rusya. Pero ayon sa intelihensya ng Britanya, ang Akula ay pain lang. Ang totoong layunin ng operasyon ay ang 2 pang iba. 2 pa ay submarino mula sa unit ng Russia na Goody, pamunahing direksyon ng pananaliksik sa malalim na tubig. Pero ang pangalan ay pangtakip lang. Sa praktika, isa lang ang tungkulin ng mga submarinong ito, ayon kay Healy, tukuyin ang mga infrastruktura sa ilalim ng dagat sa kapayapaan at sirain sa labanan. Alam mo ba kung ano ang minamapa nila? Mga kable. Mga kable sa ilalim ng dagat. Yung mga fiber optic na kable na dumadaan sa ilalim ng dagat na nag-uugnay sa United Kingdom sa ibang bahagi ng mundo at kung saan magugulat ka 99% ng lahat ng international na komunikasyon sa buong planeta ang dumadaan. Lahat ng usapan mo sa WhatsApp, mga transaksyon mo sa bangko, mga video call mo, lahat ng nilalaman sa internet, lahat. Kapag naputol ang mga kable na yan, hindi lang internet ang mawawala sa United Kingdom, pati access sa pandigdigang pinansya, komunikasyong militar at pagpapatakbo ng ekonomiya. Napakalaki ng operasyon ng Britanya para subaybayan ang mga Ruso. 450 oras ng petrol flight at libu-libong nautical miles ang tinahak ng British frigate at mga kaalyadong Norwegian. At 500 tauhang militar ng Britanya. Kasama araw at gabi sa loob ng ilang linggo sa mga kondisyon na inilarawan mismo ni Healy bilang labis na mapanghamon. Mapanin lang. Nang umatras ang mga Ruso, siniguro ng ministro na magpadala ng pampublikong mensahe. Diretso, walang paligoy-ligoy. Habang nakatingin sa kamera, sabi niya, "Para kay Pangulong Putin, sinasabi ko, nakikita ka namin. Nakikita namin ang iyong aktibidad sa aming kable at tubo ng langis. At kahit anong tangkang sirain ito, ay hindi palalampasin at may mabigat na kahinatnan. Ganito ang pangungusap, 5 taon na ang nakaraan ay parang sa pelikula lang. Ngayon, ito ay opisyal na pahayag ng pamahalaang Britaniko pero ang mga submarinong Goody ay isa lamang sa mga sandata ng digmaang ito. Ang isa pa ay kabaligtaran nila sa lahat ng bagay. Hindi ito nakakahalaga ng bilyon-bilyon, hindi nangangailangan ng pagsasanay militar at hindi rin kailangan ng lihim na teknolohiya. At dahil doon, maaring mas delikado pa ito. Noong Oktubre ng 2025, hinatulan ng isang hukom na Briton ang isang binatang nagngangalang Dylan Earl, 21 taong gulang ng 17 taon sa kulungan. Si Earl ay hindi espiya, wala siyang military training, hindi siya Ruso, isa lang siyang maliit na tulak ng droga sa gitnang bahagi ng Inglaterra na laging hindi kontento sa buhay. Hinahanap niya ayon sa sarili niyang mga salita sa psychiatrist ang isang panibagong simula. Natagpuan niya ang bagong simula sa isang anonymous Telegram channel na private bot. Ang channel na ito, na hawak ng mga operatibang konektado sa Wagner, isang Russian mercenary militia, ay nag-iimbita sa mga Europeo na lumaban kontra sa mga kaalyado ng Ukraine. Simple ang kontrata, bayad ang misyon sa cryptocurrency, walang muka, pangalan o pirma. Pumayag si Earl. Nakatanggap siya ng 5,000 euro sa crypto. At noon Marso ng 2024, sinunog nila ng kanyang kasabwat ang isang bodega sa silangan ng Londres. Ang bodega ay pagmamay-ari ng mag-asawang Ukranyano na nagpapadala ng mga terminal ng Starlink para sa mga sundalo sa Ukranya. Umabot sa higit 1,000,000 libra ang naging pinsala. At heto ang puntong nagbabago ng lahat. Hindi nag-iisa si Earl. Bahagi siya ng isang padron. Modelo na tinatawag ng intelihensyang kanduranin na Uber ng sabotahe. Imbis na sanayin ng matagal ang mga ahente, ipinapaubaya na lang ng Rusya ngayon ang maruruming gawain sa iba.
Nagre-recruit sila ng mga kriminal na murang bayaran, nagbabayad sa kripto sa Telegram at hindi na bumabalik. Laging itinatanggi ng Rusya kapag may nahuhuli. Kung magtagumpay, walang makapagpapatunay kung sino ang nag-utos. Ayon sa British Institute of Strategic Studies, mahigit 50 insidente ng sabotahe sa Europa mula 2020 hanggang kalagitnaan ng 2025 ay sumusunod sa parehong pattern. Nagkaroon ng sunog sa mga shopping center sa Varsovia, sunog sa mga bus sa Praga at mga pag-atake sa mga logistics center na nakakalat sa buong kontinente. Inorganisa lahat sa Telegram at isinagawa ng mga lokal na kriminal. Binayaran gamit ang digital na pera. Pero dito, nagsisimulang maging talagang nakakatakot ang kwento. Ang digmaang ito ay hindi lang tumatama sa mga bodega sa silangan ng Londres. Umaabot na rin ito sa pinakamataas na antas ng pamahalaang Britaniko. Ayon sa kamakailang ulat ng Royal United Services Institute, kilalang sentro ng pananaliksik sa depensa sa United Kingdom, ang mga ari-arian ni punong ministro Keir Starmer ay nasunog pinag-iinalaang konektado sa Russia. Nahuli ang mga diplomat ng Russia na pumasok sa bawal na lugar ng parlamento ng Britanya. Nahuli ang mga Telegram channel na konektado sa Russia na naudyok sa taga-London na umatake sa mga mosque. Ayon sa intelihensya ng Britanya, may pagtatangkang guluhin ang kaayusan ng bansa mula sa loob. Nang tumugon ang United Kingdom para ipakita ang lakas at hindi na pumayag basta-basta, naging kahiya-hiya ang kinalabasan. Noong ika-26 ng Marso, 2026, nagbigay ng engrandeng anunsyo si punong ministro Keir Starmer. Idineklara niya na simula sa araw na iyon, pinahihintulutan na ng Royal Navy ng Britanya na lapitan at kumpiskahin ang mga oil tanker ng Russia mula sa tinatawag na Ghost Fleet. Ang network ngayon ng mahigit 1,000 lumang barko na walang tiyak na bandila na ginagamit ng Russia para magbenta ng langis at makaiwas sa mga parusang ipinataw ng kanluran. Isa itong agresibong hakbang. Isa itong tugon. Isa itong mensahe. At alam mo ba kung anong nangyari pagkatapos? Wala. Literal na wala. Sa mga sumunod na linggo, ilang oil tanker ng Russia ay tahimik na tumawid sa English Channel. Isa sa mga ito ay ineskortahan ng isang frigate ng hukbong dagat ng Rusya na armado ng mga anti-ship missile. Alam mo ba kung ano ang ipinadala ng hukbong dagat ng Britanya para sumabay? Isang simpleng auxiliary tanker lang. Walang armas, walang kakayahang umatake. Isang reporter mula sa pahayagang Daily Telegraph na nag-cover ng pangyayari ay kinailangang magrenta ng 12 metrong bangkang pang-isda para makapag-film dahil walang anumang barkong pandigma ng Britanya na available. Ang Attorney General ng Britanya, Lord Hammer, ay maaring humarang sa operasyon dahil sa takot na lumabag sa internasyonal na batas pandagat. Pinayagan ng United Kingdom sa publiko pero sa loob, pinigilan nila ang lahat. Walang nakumpiskang barko ng Russia. Walang nakumpiskang kargamento. Wala talaga. Pero ang pinakamasama ay hindi ang pumalpak na operasyon. Ang mas masama ay ang naging reaksyon. Nagsimulang tumawa ang buong mundo. Sa isang panayam, tinawag ni Donald Trump ang British fleet na parang mga laruan. Ang kalihim ng depensa ng Amerika, si Pete Hegseth, ay hayagang nilayat ang malaki at makapangyarihang Royal Navy. At sa Londres, nagsimulang aminin ng mga general ng Britanya sa mahina at palihim na tinig ang matagal na nilang tinatago sa loob ng maraming taon. Ang hukbong sandatahan ng United Kingdom ay pinakamaliit sa loob ng 200 taon. Ang dating makapangyarihang hukbong dagat ng Britanya na namayani sa kalagatan ng mundo sa 3 siglo, na yon ay di na kayang bantayan ang sariling kanal. Dito nagsisimula ang problema. Dahil ginugol ng Reino Unido ang huling 30 taon sa pagbawas ng pondo sa depensa, pagbenta ng mga kagamitang militar, pagsasara ng mga base at pagtanggal ng mga sundalo. Ang elite ng Britanya ay naniwala na may halos reliyosong paniniwala na ang kapayapaan ang huling estado ng sangkatauhan. Kalkulasyon yon. Siguro napansin mo na mali ang kalkulasyon. Dito tayo napunta sa librong pangdigma na nabanggit kanina. Sa ganitong konteksto, mga submarinong naniniktik sa mga kable. Mga kriminal na nire-recruit sa Telegram, punong ministro na nasusunugan ng bahay, at ang hukbong dagat na napapahiya. Na ang hepe ng sandatahang lakas ng Britanya
si Marshal Duar Richard Knighton ay sa wakas ay nag-anunsyo. Sa isang defense conference sa Londres noong Abril ng 2026, kinumpirma niya, bumabalik na ang aklat ng digmaan. Ang dokumentong ito ay ginawa noong unang digmaang pandaigdig at patuloy na in-update hanggang bumagsak ang Unyong Sobyet. Mayroon itong 16 na kabanata at inilalarawan ng may labis na detalye kung paano babaguhin ang buong United Kingdom. Mga lungsod, pabrika, ospital, pamilihan, mga sistema ng komunikasyon, lahat. Mula sa tahimik na lipunan patungong lipunang may digmaan, ganap sa loob ng 28 araw. Pero ang lumang bersyon ng Cold War ay isinulat na iniisip lang ang dalawang banta, pagsalakay ng Soviet at digmaang nuklear. Samantalang, ang bagong bersyon na sinusulat sa mismong sandaling ito ay kailangang harapin ang isang kalabang umaatake sa mga paraang hindi inakala ng sinuman noong 1989. Mga submarine cable na pinuputol, mga power grid na hinahak, mga adik na nire-recruit sa Telegram, mga drone na pumapasok sa himpapawid ng Europa, at maling impormasyon na kumakalat sa social media na parang apoy. Binuod ni Knighton ang pagbabago sa isang pangungusap na magiging matagalang headline. Hindi na depensa ang estratehiya ng Britanya. Ngayon, ito ay katatagan. Ayon sa kanya, ang katatagan ay kailangan ng buong lipunan, hindi lang militar. Maganda ito sa papel pero may problema dahil isasangkot ang buong lipunan. Nanggangailangan ito ng resources. At ang Reino Unido matapos ang 30 taon. Dahil patuloy na binabawasan ang pondo sa depensa, napakasama ng posisyon nila para magsimula ngayon. Matindi ang mga numero, pero para magkaroon ka ng ideya, ang hukbong Britaniko ngayon ay may humigit kumulang 70,000 sundalo na full-time. Ito ang pinakamababang bilang sa mahigit 200 taon. Hindi na halos kayang magpatrolya ng hukbong dagat ng Britanya sa sarili nilang karagatan. At ang budget para sa depensa na unti-unting itataas ay aabot sa 3.5% ng GDP pagsapit ng 2035, ang pinakamalaking pagtaas mula noong Cold War. Pero magsisimula lang talagang pumasok sa kaban ng bayan sa 2027. At dito na tayo sa tanong na nagpapakaba sa mga general ng Britanya, sa tanong na hindi na kayang balewalain ng sinuman sa Londres. Abot pa kaya sa oras? Abot pa kaya sa oras para muling buuin ang hukbong nawasak sa loob ng 3 dekada bago tuluyang umatake ang kalaban? Nahuhuli na ang Reino Unido. At sa mga salita mismo ng pinuno ng sandataang lakas, ang pag-abot sa Europa ngayon ay masasaktan. Marahil ang tunay na pagbabago ay wala sa mga submarino o sa mga batas, kundi nasa isipan ng mga tao. Sa buong buhay natin, lumaki tayong naniniwala na ang kapayapaan ang natural na kalagayan ng mga bagay at ang digmaan, well, ito ang eksepsyon. Hindi na ngayon. Noong Enero ng 2026, inilagay ng mga siyentipiko mula sa bulitin ng mga siyentipikong atomiko ang Doomsday Clock sa 85 segundo bago maghating gabi. Ito na ang pinakamalapit sa katapusan na naitala ng orasan sa kasaysayan nito. Mas malapit pa ito kaysa krisis na misil sa Cuba. Mas malapit pa kaysa dati. At ang ginagawa ngayon ng Reino Unido ay hindi basta-basta reaksyon ng isang nag-aalalang isla sa Europa. Ito ay senyales ng isang buong sibilisasyon na napagtatanto na tapos na ang komportableng panahon ng kapayapaan. Kung ano ang susunod na mangyayari, walang nakakaalam. Pero sa wakas, nagising na ang Reino Unido. Sa isang kampo militar sa Alemanya, ilang taon bago sakupin ng Ukraine, nagsanay ang mga sundalong Aleman. Pero hindi sila may hawak na baril, may hawak sila ng mga hawakan ng walis dahil kulang ang mga baril sa imbakan. Ito ang hukbo ng pinakamayamang bansa sa Europa at kung hindi pa sapat yon, noong Pebrero ng 2022 nang salakay ng Russia ang Ukraine, ang parehong Alemanya ay nagbigay ng kanilang unang alok na tulong militar para sa Kyiv. 5,000 helmet. Tinawag ng alkalde ng kabisera ng Ukraine itong biro sa publiko. Ito ang natutulog na higante ng Europa, pero ngayon, 4 na taon na ang lumipas, may nagbago na. At kasalanan nito ng iisang tao. Pinakamagsisisi ang tao dahil dito. Dahil si Putin noong sinalakay niya ang Ukraine noong 2022 ay may paniniwala.
Akala niya, alam niya ng eksakto kung paano tutugon ang kanluran at ang Alemanya. Ngayon, para maintindihan ang nangyari, kailangan mong malaman kung paano nalugmok ng husto ang Alemanya. Pagkatapos ng pagtatapos ng Cold War, noong 1971, ang Alemanya ay gumawa ng isang desisyon. Nagpasya sila na tapos ng panahon ng malalaking bigmaan at sinimulan nilang buwagin ang sarili nilang hukbong sandatahan taon-taon. Mula 2007 hanggang 2017 ang pinakamayamang bansa sa Europa ay gumagastos lamang ng 1.2% ng lahat ng yaman na nalilikan nila sa loob ng isang taon para sa depensa. Kumpara sa alinmang bansang miyembro ng NATO. Ay may obligasyong gumastos ng hindi bababa sa 2%. At unti-unting lumitaw ang pinsala. Noong 2018, ang hukbong himpapawid ng Alemanya ay may 128 Eurofighter na mga jet. 4 lang dito ang gumagana. Yung natitirang 124 ay nasa lupa lang. Noong simula ng 2022 ilang araw bago sakupin ng Russia, naglabas ng pahayag si General Alphonse Mais, pinuno ng hukbong Aleman na kumalat sa buong mundo. Sabi niya, para bang halos wala siyang maipangtapat. Dahil sa loob ng mga dekada, tumaya ang Alemanya ng patuloy na pakikipagnegosyo sa Rusya ay magtitiyak ng kapayapaan. Gas mula Rusya, kontratang bilyon-bilyong euro at malakihang kalakalan. Pero natapos ang pagtayang iyon noong Pebrero ng 2022. Doon nagsimulang gumalaw ang higante. Noong ika-24 ng Pebrero 2022, sinalakay ng Rusya ang Ukraine. 3 araw pagkatapos, umakyat si Chancellor Olaf Scholz ng Alemanya sa parlamento at inihayag ang emergency fund na 100 bilyong euro kada taon. Agad-agad, walang diskusyon. Tinawag niya ang sandaling iyon na Zeitenwende. Ibig sabihin nito ay pagbabago ng panahon. Naging headline sa mundo ang salitang iyon. Pero ang ginawa ni Scholz ay simula pa lang dahil makalipas ang 2 taon, isang lalaking si Friedrich Merz ay naging chancellor. Ginawa ni Merz ang isang bagay na hindi nagawa ng ibang German chancellor sa 80 taon. Muling isinulat niya ang konstitusyon ng Alemanya na sa loob ng mga dekada ay may patakarang tinatawag na Schuldenbremse. Ang debt brake na naglilimita sa gastos kung magkano lang ang pwedeng gastusin ng gobyerno. Kasama na pati militar. Nakumbinsi ni Merz ang parlamento na ibukod sa patakarang iyon ang gastusing militar na nagresulta sa walang limitasyong pondo para sa hukbong Aleman. At pagkatapos, nagsimulang gumastos ang Alemanya. Simulan natin sa himpapawid, dito pinakanakakagulat ang pagbabago. Ang Alemanya ay nagre-retiro na ng kanilang mga Tornado fighter jets, mga lumang eroplano mula Cold War. At bumibili ng mga F-35. Ang F-35 ang pinaka-advanced na fighter jet ng kanluran. Hindi kita sa karamihan ng radar. Pero heto na ang mahalagang bahagi. Ang Alemanya ay kasali sa nuclear sharing ng NATO simula pa noong dekada 60. Nang matanggap nila ang mga unang bomba. Nabiyanim-na-put isa na galing Amerika. Ang paghahatid ng mga bombang ito ay nakaatas sa mga Tornado fighter jet, na ngayon ay magre-retiro na. Sa 2030 F-35 na ang gagamitin, ibig sabihin ina-upgrade ng Alemanya ang nuclear arsenal gamit pinakamodernong teknolohiya ng kanluran. Bansang natalo sa digmaang pandaigdig, 80 taon nang nakalipas, ngayon may pinaka-advanced na eroplano at handang gumamit ng sandatang nuklear. May dagdag pa. Ang Alemanya ay kasalukuyang nagde-develop. Kasama ang iba pang bansang Europeo, gumawa sila ng unmanned fighter jet na Airbus Wingman. Pinapatakbo ng artificial intelligence. Ibig sabihin, mula sa 4 lang na fighter jet noong 2018 ngayon ay magkakaroon na ng mga drone fighter jet ang parehong bansa. Ngayon, baba tayo sa lupa. Malapit nang lumagda ang Alemanya sa pinakamalaking kontratang militar nito. Ang proyekto ay tinatawag na Arminius. Ang pangalan ay pagpupugay sa isang sinaunang pinunong Aleman na tumalo sa mga Romano 2,000 taon na ang nakalipas. Ang kontrata na nagkakahalaga ng 40 bilyong euro ay para sa pagbili ng Alemanya na hanggang 1,800 Boxer armored combat vehicles. 1,800. Para may ideya ka, ang buong hukbong katihan ng Brazil ay may halos 400 tangke ng digmaan.
4 na beses higit ang binibili ng Alemanya ng armored vehicles sa isang kontrata. Pinaka-interesante kung sino ang gumagawa. Ang kumpanya ay tinatawag na Rheinmetall. Sa loob ng mga dekada pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, walang sinuman sa lipunang Aleman ang gustong makitang nakikipagnegosyo sa kanila. Masama noon ang tingin sa mga tagagawa ng armas. Ngayon, mas mataas na ang halaga ng Rheinmetall kaysa sa Volkswagen sa stock market. Oo, tama ang narinig mo. Mas mataas ang halaga ang kumpanyang gumagawa ng tangke kaysa pinakamalaking gumagawa ng kotse sa Alemanya. Ganito ang nangyayari kapag nagbago ang mentalidad ng bansa. Ngunit ang modernong hukbo ay hindi lang tangke at eroplano ang kailangan, kundi pati abot o saklaw. At dito na pinupunan ng Alemanya ang isang kakulangan na 80 taon na. Matapos ang ikalawang digmaang pandigdig dahil sa mga desisyong pampolitika at restriksyon, umasa ang Alemanya sa kaalyado para sa pag-atake sa malalayong teritoryo ng kalaban. Kung lalampas sa 500 kilometro ang target, kailangan pa rin nilang humingi ng pahintulot. Ngayon, hindi na. Bumibili na ang Alemanya ng 400 Tomahawk na misail mula sa Amerika. Ang mga Tomahawk ay may abot na hanggang 2,000 kilometro. Ibig sabihin, kapag pinaputok mula Alemanya, kayang tamaan ang mga target sa pinakaloob ng Russia pati malalaking lungsod gaya ng Moscow at St. Petersburg. Ito ang pangmalayong suntok na hindi kailanman nagkaroon ng Alemanya at binibili ito ng maramihan. Narito ang detalye na patunay na seryoso ang pagbabagong ito at alam na ito ng Russia. Noong Hulyo ng 2024, 2 taon matapos simulan ng Alemanya ang muling pag-aarmas, nadiskubre ng intelihensya ng Amerika ang isang planong planong Ruso na patayin si Armin Papager. Armin Papager, siya ang presidente ng Rheinmetall, ang lalaking gumagawa ng mga tangke at mga bala ng artilyeriya na sumusuporta sa Ukraine sa digmaan. Isa lang si Papager sa maraming pinunong depensa sa Europa na tinarget para patayin. Nagbabala ang Amerika sa Alemanya kaya pinalakas nila ang seguridad at napigilan ang plano. Pero malinaw ang mensahe ng Rusya, sinumang gumagawa ng armas laban sa Rusya ay nagiging target. Naunawaan ng Rusya bago pa ang Estados Unidos at mga bansa sa kanlurang Europa na totoo ang muling pag-aarmas ng Alemanya. Sinusubukan nito magsabotahe, takutin at patayin. Umalis na ang tren sa istasyon. Ngayon, hindi sapat ang kagamitan. Kailangan din ng tao sa hukbo. Para magkaroon ka ng ideya, ang hukbong Aleman na yon ay may 182,000 sundalo. Maliit na bilang ito para sa isang bansang may 80 milyong mamamayan. Ang layunin ng Alemanya, maabot ang halos 500,000 sinanay na aktibo at reserbang sundalo sa susunod na dekada. Nasa tamang direksyon na ang mga bilang. Sa 2026, ang mga aplikasyon para sa hukbong Aleman ay tumaas ng 20% kumpara noong 2025. Isang henerasyon ng mga Aleman, lumaking dinaisip maglingkod na yon ay kumakatok na sa kampo militar. Ibinabalik din ng gobyerno sa usapan ng isang ideya na nailibing na noong 2011. Ang sapilitang pag-aalista. 14 na taon akong naglingkod sa Aleman na hukbong sandatahan ay naging opsyonal. Ngayon, kung hindi sapat ang voluntaryong pagre-recruit, pipilitin ng bansa. Pero hindi pa ito ang pinakasimbolikong hakbang sa lahat. Tingnan ang mapa ng Europa. Sundan mo ang silangan. Makikita mo ang Lithuania. Maliit na bansa, talagang maliit, nakatabi ng Belarus, ang pinakamalapit na kaalyado ng Russia. Sa Lithuania, kakapark lang ng Germany ng isang buong brigada. Ang ika-45 brigadang nakakalasag, 5,000 sundalong Aleman hanggang 2,027, 150 kilometro mula sa hangganan ng Belarus. Narito ang historical na detalye. Ito ang unang brigadang Aleman na permanenteng nakatalaga sa labas ng teritoryo ng Alemanya mula noong 1945. Isipin mo ang bigat niyan. 8 taon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig, muling bumalik ang mga sundalong Aleman sa silangang Europa. Pero sa pagkakataong ito, hindi bilang mga mananakop, kundi bilang mga tagapagtanggol. Larawang hindi inasahan ng maraming matatandang Europeo na makikita nila. Wala ring Ruso ang nagakala. Ang natitirang tanong ay isa lang.
Sa kabila ng lahat ng ito, magiging handa ba ang Alemanya sa tamang oras? Noong 2026, ang pahayagang Aleman na Die Welt kasama ang mga analistang militar at dating matataas na opisyal ay nagsagawa ng isang simulation ng digmaan, isang war game. Ganito ang naging senaryo. Ang Rusya ay gumagawa-gawa ng isang makataong krisis sa Kaliningrado, teritoryong Ruso na napapaligiran ng Lithuania at Poland. Ginamit nila ito para magpadala ng tropa at sakupin ang isang lungsod sa Lithuania. At alam mo ba kung ano ang naging resulta ng simulation? Sa loob lamang na ilang araw, sinakop ng Rusya ang lungsod. Nagatubili ang Alemanya. Ang OTAN, masyadong mabaga. Ang Rusya, nanalo. Seryosong tinanggap ng militar ng Alemanya ang resulta. At si General Karsten Breuer, ang pinuno ng hukbong Aleman, ay nagtakda ng opisyal na deadline. Hanggang 2029, kailangang maging handa ang Alemanya para sa digmaan. Pagsapit ng 2029 ayon sa intelihensya ng Alemanya, muling mabubuo ng Rusya ang hukbong nawala nila sa Ukraine. At maari nilang subukan ang NATO. 4 na taon lang ang meron ang Alemanya. Naalala mo ba kung paano natin sinimula ng video? Mga sundalong Aleman na nagsasanay gamit hawakan ng walis. 5,000 helmet ang inialok bilang tulong militar. Sinabi ng alkalde ng Kiev na biro lang ito. Noong 2022, ganito ang Alemanya. Sa 2029, ang budget militar ng Alemanya ay magiging mas malaki kaysa sa pinagsamang budget ng Pransya at ng United Kingdom. 7 taon, parehong bansa, ibang antas. Naalala mo ba ang simula ng video? Noong napag-usapan nating naniwala si Putin. Na alam niya eksakto kung paano tutugon ng kanluran at Alemanya sa pagsalakay sa Ukraine? Kaya ngayon, alam mo na ang sagot. Hindi na siya pwedeng maging mas mali pa. Ang halimaw na Aleman ay pinalalaya at si Putin ang siyang pumutol ng mga tanikala. Akala ni Putin na sa pagsalakay niya sa Ukraine, mahihina niya ang kanluran. Akala niya, ang nahating Europa na may pasifistang Alemanya at umaasa sa gas ng Rusya ay di marunong tumugon. Inisip niya na papanig sa kanya ang panahon. Nagkamali siya ng kalkula. Ang lalaking gustong makontrol ang Europa, kailangan na niyang harapin ang Alemanya na may mga makabagong jet fighter, libu-libong tangke, missile na abot ang Moscow at permanenteng tropa sa hangganan ng Belarus. Siya mismo ang tumulong bumuo nito kahit hindi sinasadya. At ngayon, huli na para bawiin. Lahat ng tao ay nagsabi na, ang NATO nang wala ang Estados Unidos ay magiging sakuna. Nagulat ako sa NATO dahil gumastos tayo ng $1 trillion dito sa loob ng ilang taon. Maraming $1 trillion. Hindi ako natutuwa kapag tinutulungan natin ang Ukraine. Bumagsak sana sila agad kung hindi natin sila tinulungan. Mga analista, mamamahayag, pati mga kaalyado nagduda. At pagkatapos, ginawa ng Europa ang pinakamalaking air sisyong militar ng alyansa noong 2026. Walang kahit isang Amerikanong sundalo ang namuno at gumana ito ng mas mahusay kaysa sa kahit anong kayang buin ni Putin ngayon. Hindi ito opinyon, nangyari ito sa Baltiko noong Enero at Pebrero ngayong taon. Matagal nang may pustahan si Vladimir Putin. Simpleng pustahan lang, pero ito ang pundasyon ng estratehiyang militar ng Rusya sa silangang Europa. Ganito ang pustahan, mabilis magsalita ang kanlurang alyansa pero mabagal kumilos. Kapag inatake ang kaalyadong bansa, tatalakayin ito ng mga miyembro ng alyansa. Magtatawagan sila, kakailanganin nila ng ilang araw o linggo para maglipat ng tropa, kagamitan at gasolina. At sa panahong iyon ng pagkaparalisa, nakuha na ng Rusya ang gusto nito. Hindi ito teorya. Iyan ang kinumpirma mismo ng mga pagsasanay pandigma ng kanluran. Maabot ng alyansa ang lugar ng huli na. Pero may mas malaking tanong sa likod nito. Isa na walang nakakalam ng sagot. Iba't ibang bansa, may iba't ibang wika, iba't ibang hukbo at iba't ibang interes. Kaya ba nilang kumilos bilang iisang puwersa kapag kinakailangan ng pagkakataon? Nanatiling bukas ang tanong na yan sa loob ng mga dekada, pero sa inyo, ang pustahan na ito ay isinailalim sa pagsubok.
at hindi naging ayon sa inaasahan ng Kremlin. Alam ng alyansa na dapat nilang solusyonan ang problemang ito. At ang solusyon ay hindi inaasahan ng karamihan. Noong Enero ngayong taon, inaktiba ng organisasyon ang isang bagay na wala pa 2 taon ang nakalipas. Ang Allied Reaction Force na niliha partikular para kumilos agad sa anumang emerhensya. Simple lang ang konsepto, mga tropa mula sa iba't ibang bansa na napili na bago pa man, nagsanay na magkakasama at handang kumilos sa loob ng ilang araw, hindi linggo. Ang ehersisyong Steadfast Dart 2026 ang naging pinakamalaking pagsubok para sa puwersang ito. Hanggang ngayon, 10,000 sundalo mula sa 13 bansa sabay-sabay na kumikilos sa lupa, dagat at himpapawid mula sa iba't ibang bahagi ng Europa papuntang Alemanya. Sa ilang linggo lang, hindi buwan. Hindi pa ito nangyari dati. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, nagpapatunay na ang kanluran hindi lang nangangako. Walang Estados Unidos na namumuno. Sa ilalim ng pamumuno ng Alemanya, at gumana ito, sa wakas nagising ang Europa. Pinatunayan itong seryoso ang Europa kapag nagpasya itong kumilos. Personal na sinubaybayan ng Ministro ng Depensa ng Alemanya ang mga maniobra. Maikli at direkta ang kanyang pahayag. Ang alyansa ay nagkakaisa at handa para sa aksyon. Hindi ito basta salita lang. Ito ang nakita niya mismo sa harap ng kanyang mga mata. Ngunit ipinakita ng ehersisyo ang isang bagay na hindi nabanggit sa anumang opisyal na pahayag. Hulaan mo kung ano ang sumunod na nangyari. Ika-20 ng Pebrero 2026. Dagat Baltiko, 5 gradong below zero, malakas ang nyebe, malakas ang hangin. Kondisyon na mapapahinto sa operasyon ng anumang puwersang di handa. Isang drone ang lumipad mula sa deck ng barkong pandigma ng Turkey, ang Anadolu. Lumipad ito sa nagyalong dagat. Natukoy nito ang target. Nagpalipad ito ng 2 precision missile. Tinaman. At bumalik ito at lumapag mag-isa sa barko nang walang kontrol ng tao. Mukhang madali pero hindi. Unang beses sa kasaysayan ng alyansa na gumamit ng drone sa labanan. Lumipad mula sa barko, umatake ng target sa dagat at bumalik. Hindi pa ito nangyari noon. Ang kabanatang ito ay sinulat ng Turkiya, hindi ng Estados Unidos o Reino Unido. Ang Turkiya gamit ang sariling teknolohiya sa Dagat Baltiko malapit sa Rusya. At may epekto ito na higit pa sa simboliko. Ang isang drone na medyo mura na pinapatakbo mula sa barko ay pumipilit sa kalaban na mag-invest sa mga sistema ng depensa na lalong nagiging mahal. Mga rekurso na sa ngayon ay hindi kayang ilihis ng Rusya mula sa Ukraina. Hindi lang drone ang usapan. Sa parehong ehersisyo, lumusong ang mga sundalong Espanyol sa nagyayelong tubig para ihanda ang baybayin bago ang pagdaong. Nilibob ng mga eroplanong pandigma ng Alemanya ang himpapawid. Mga espesyal na puwersa ng Turkiya at Espanya. Bumaba mula helikopter sa tabing dagat habang may putukan. Lahat ay nakakoordina. Lahat ay magkakaugnay. 13 bansa ang kumikilos bilang iisang organismo. Ito ang matagal nang sinasabi ni Putin na hinding-hindi mangyayari. Noong Enero, binanggit ng kalihim general ng alyansa ang bilang. Ang Rusya ay nawawala ng 20 hanggang 25,000 sundalo bawat buwan sa Ukraine. Bawat buwan? Ayon sa mga pagtatayang kanluranin, simula noong 2022, ang Rusya ay nakapagtala na ng mahigit 1,200,000 kaswalti kabilang ang mga namatay at nasugatan. Palaging sinasabi ng Rusya at China na ang kanlurang alyansa ay patay na. Hati at mahina. Samantala, 13 bansa ang kumilos bilang iisang hukbo, nang hindi na kailangang humingi ng pahintulot sa Estados Unidos. Isipin mo yan sandali. Habang nagsasanay ang alyansa sa integrasyon ng drone abyasterang panlupa, ipinapadala ng Rusya ang mga sundalo laban sa mga posisyon ng Ukraine. Kapalit ng libu-libong buhay kada linggo, nag-iisa, walang tunay na kaalyadong militar.
Umasa sa mga misil mula sa Hilagang Korea at mga drone ng Iran para subukang suportahan ng isang digmaan na, ayon mismo sa pamahalaan ng Rusya, ay dapat sanay natapos na sa loob ng ilang araw noon pang 2022. Hindi pumalya ang kalkulasyon ni Putin na nagkataon lang. Pumalya ito dahil nagbago ang alyansa at hindi niya ito napansin agad. Ngunit ang susunod na bahagi ay madalas hindi napapansin ng karamihan. Ang steadfast dart ay hindi isang ehersisyo, isa itong ensayo. Lalakas pa ang puwersa ng agarang pagtugon ng alyansa, lalo pang titindi ang mga ehersisyo. Hindi nagsasanay ang alyansa para lang sa isang senaryo. Nagsasanay ito para sa lahat ng posibleng senaryo. Ang Europa na dating lubos na umaasa sa Estados Unidos para sa depensa ay nagiging bahagi na ng kasaysayan, hindi dahil umalis ang mga Amerikano. Sila pa rin ang pinakamalaking haligi ng alyansa, pero dahil nagpasya na rin ang Europa na hindi lang umasa sa kanila. Pinakakinatatakutan ni Putin ay hindi ang alyansang pinamumunuan ng Estados Unidos, kundi ang isang alyansang gumagana kahit wala sila. At ang sagot sa tanong na yon na nanatiling bukas sa loob ng mga dekada, kaya bang kumilos ng iba't ibang bansa na parang iisa lang? Ang sagot kahit sa ngayon lang ay oo. At noong Pebrero ng 2026 sa Dagat Baltiko, sa gitna ng nyebe at -5 grado, unang nagkaroon ng ganitong alyansa. Mula sa piramideng konkreto sa border ng Lithuania hanggang sa stealth fighter ng Germany. Mula sa submarinong espiya sa Atlantiko hanggang Turkish drone sa nagyayelong Baltic. Isa lang ang kwento. Isang kontinente na natulog ng 30 taon, naniniwalang habambuhay ang kapayapaan. At ngayon ay nagmamadali para protektahan ang sarili. Ang hindi pa alam ng lahat ay kung aabot pa sa oras. Taya ni Putin, hindi. Taya naman ng Europa, oo. Sa mga susunod na taon, malalaman kung sino ang tama. Kung ang pagsusuring ito ay nagbukas ng iyong pananaw sa mundo, mag-iwan ka ng komento dito sa ibaba. Ibahagi ito sa mga kailangang makaintindi kung ano ang nakataya at mag-subscribe na sa channel. Nagsisimula pa lang ang kwento. Hanggang sa susunod na video.